Upo po kayo. Maraming salamat. Isahin ko na lang, Mayor Abalos, and Mayor Abalos. Congressman Boyet and Congressman the lady, Congresswoman. Alam mo, magkapit bahay tayo. Alam ba ninyo yan? Nandiyan lang ako sa putang kakalimutan ko nga. Pigibara. Pero nakita ko yung, well, I come here almost with regularity. But nakita ko yung mga, with the ashes, yung nasunugan. Nahalata ko na every time ay sunog, lumalabas dito sa Mandaluyong, mas magandang, it's the environment, the new buildings, the painted ones, and you get back to use the streets. Kaya sabi ko, baka magpunta ako doon balang araw at napunta nga rito ako ngayon. Sabihin ko sana, kung gusto niyong gumanda itong lugar ninyo lahat, edi sunugin na lang muna ninyo ang much faster, di ba? Eh, kasi hayaan mong mga kalabit dito, kalabit no, wala nang no more space even in the sky kasi puro. But if you burn it all, I'm sure government would be willing to help. Ang sa Davao kasi ganito ang nangyari. Sa Davao was really a part of the Mindanao was maybe the whole of the Philippines was part of the Sri Visayas Empire. Nung dumating nung Spaniards, they got most of Luzon and the Visayas. Later on, all of Luzon and the Visayas. But they had time traveling to Mindanao. Kasi may nakikita silang hostile na mga tao. And they were really the Moros of Mindanao. Yung original na tao doon, since Adam and Eve. Kaya nahirapan. It took the Spaniards more than 400 years and never completed it. Tapos dumating Amerikano, gano'n rin. It was all brutality and cruelty. Nung naipasa sa atin, 1946, gano'n rin. Lumalaban sila. Actually, if you want to understand the equation of Mindanao, they are not just rebels. They are actually the original people fighting for their land. It is the Moro nationalism. Kasi kanila yung Mindanao. At yung mga Kristiyanos na punta, walang original na Kristiyano sa Mindanao. Has to be a soldiers or the descendants of the migrants coming from all places who were mostly 99% mga Katoliko. Yan ang fight ngayon. What started to be a Muslim or a Moro nationalism was transformed ito ngayon parang may napasok ng ibang element, and this is the extremist. And we are apprehensive, of course, that once the ISIS loses its land mass in Mosul, Aleppo, and driven out of the Middle East, they would spread all over the world. Pupunta na yan. Dito naman, not really to, wag naman may sanang magalit yung mga Moro. Ito talho yung lola ko, Maranao. So, steady lang kayo dyan at makinig kayo kasi ganito ang nangyari niyan. So, nagpunta. Kasi yung iba, alma kaagad, hindi nga nila alam na ako Moro. Tumahimik ka, makinig ka.
Ang lolo ko in Czech on my mother's side. My father was a Visayan. Yan ang kombinasyon ng utak ko. Chinese as in Chinese, ang lolo ko. From Xiamen. So, hanggang ngayon nag-aaway. Ang mahirap doon sa Davao ganito, ang history niyan. When the Commonwealth began its campaign in Mindanao, ang Amerikano nag-imbento ng sloganeering, "Go to Mindanao because it is the land of promise." It was then. Kasi walang bagyong dumadating sa Mindanao. If at all, dyan lang sa Surigao. Then pataas palagi because of the wind current sa ikot ng mundo. Ang hangin talaga papuntang taas. And so that was go to Japan and towards China. Seldom ang Davao. So kung anong ilagay mo doon, itanim mo, it will grow. Ang unang nag-sloganeering niyan, ang Amerikano, because they occupied Mindanao first, wala silang makitang trabahante. Because the Moros nagre-resist magtrabaho sa kanila. Because of the fundamental issues sa religion. So sabi nila, it is the land of promise. Yun namang mga Pilipino na naivete or whatever, karamihan yan, ang nabigyan ng maraming lupa, mga Maynila, kasi nandito na yung land bank. It was in the 1914, 1915. Wala naman tao doon sa Davao, nasa Cebu. Ang nandito, pare, baka gusto mo ng lupa, maraming lupa doon. Hindi naman kasalanan ng mga Tagalog yan. Kaya ang landed estates doon sa Davao, mga Tagalog. Ang problema over time, napagbili sa mostly Chinese, mga milyonaryo na. So ngayon, in the meantime, nung sila pa, pinapatira nila ang mga tao. Ngayon gusto nang kunin ng mga buyer na Chinese, lagyan nila ng building magaganda, mga subdivisions, nahihirapan sila. So there was a time na talagang forced removal. Nung panahon ko hindi ako pumayag. At tatanungin ko, sabi ko, Mr. Lam, halika. Magkanong bili mo nitong lupa na gusto mong tayuan ng building mo? Mayor, meron akong 60 dito. Okay. Gawain mong 80. Bilhin mo ang lupa ng 80. Ako na ang bahala magpala. Huwag mong tanggalin, walang malipatan. Hindi naman aso yan. Pagkatapos demolition, sige, bahala na kayo. It ain't that way in this planet. So, pagdating na may 20 million, sige, bayaran mo. Tapos ako na ang maghanap ng lupa para sa inyo. I have one of the biggest land acquisition. Hindi housing kasi medyo magara itong inyo. Yung akin kasi kapos kami sa lupa. Pero nagbili ako na yung sa demolition matanggal, sunog. Pagkatapos ng sunog, lalagyan ng barikada ng may-ari ng lupa. So hindi na makabalik yung mga tao. Eh, saan pupunta? Kaya sabihin ko, you just wait, allow them to go back to the space there. Your land, then I will look. Ganon lang yan. Ang mayor na mismo, ang magsabi na magbili ka, plus 20, plus 30. Bayaran mo yung mga tao, hindi sa ano, para makapaghanap ng ibang lugar at makapagbili. Ang problema ngayon dito sa reform natin is may mga maliliit na lupa lang na binili ng mga maestra, empleyado, hulugan, hoping that at one time in their lives, they would have the money to invest in a house. Yun, o kaya yung iniwan, yung patay na ang nanay niya, tapos iniwan sa mga anak, iba ang nakatira. O yung ibang pinsanan dyan, ayaw nang umalis. Or even a brother or a sister who would want to vacate the house. Eh, dapat paghatian sa lahat yan eh. And that becomes a problem.
Yan, hindi mo mahingian. Retired teacher lang ako, Mayor. Hingian mo ako ng sana magkuha ng pera. Kaya nga, binili ko yan para sa old age. So, kailangan ka talagang gumastos. Kailangan ka bumili ng lupa. Kaya nga, fortunately, I have still so many. Ang akin doon sa Davao, pagka nagbabaan na lahat, lagay ko retired soldier, retired NPA, retired kung ano, tabi ko, mix kayo. Mix na ka. And also doon sa, dyan along the coast, kayo ko ng puro squatter, sige. Gobyerno yan dyan sa Davao, yung makita ninyo Boulevard. Yan na yan. Ano yung man ang gobyerno yan? Dagat man lang yan. Maraming dagat. Kaya pagpatatayo ako ng bahay, Maranao, Igorot, Tagalog, Batangueño, Maguindanao, Sama. Tapos ang order ko talaga is mix. Mag-usap kayong lahat. Huwag kayong mag-usap ng rilyon. Maya na yan. Dadating yan. Yun ang, doon sa amin, wala kami masyadong masawsi kasi kukulangin talaga sa pera. Davao is as big as I can place the entire Pasay, Manila, Parañaque, Mandaluyong. Pwede kong ipasok sa Davao. Ang Davao is 245,000 square hectare. Ganon kalaki ang Davao. Pag may koronasyon ako doon, yung mga pista-pista, I go to the north side. Tawagan ko na lang yung mutya doon sa far side. Sabihin ko na bukas ka na lang, gumising ka lang ng maaga, dataan ako dyan. Ganon kalawak ang Davao. I will not make it from side to side. Going north and going south. Unless yung chopper. Ay ngayon, medyo okay na kasi presidente. Pero noon, hirap. Yun ang history ng Davao. At kayong gusto kong pumunta doon, but Davao, would you ever, Davao hit 9% sa growth. Humirit kami ng 9%. At papunta kayo ng Davao, siguro kalahati nito, taga Davao eh. In Davao, you can walk. Even during the height of Sadruga. Wala masyadong pero pag nagkasala ka doon, nag-rape ka, pinatay mo, pasensya na lang. Wala talagang, I realized early on that mahirapan ako sa Davao kasi halo. Nandun lahat ang tribo, nandun lahat ang mga gago, pati nandoon pa yung mga NPA, pinagpapatay yung mga sundalo, pati polis. So sabi ko, pinilit ko talaga, that if you are here and you want to destroy my city, I will kill you. And if you do drugs and deprive us of our generation of sons and daughters, I will kill you. Kaya na presidente ako, sabi ko, hindi ako papayag na sisirain mo ang bayan ko. At hindi ako papayag na mawala yung mga anak sa amin sa droga and we will be deprived of the next generation of Filipino. Kung lahat ibigay mo sa amin buwang, papatayin talaga kita. At totoo, ngayon yun ang ginagamit nila para ako ipitin. There is no law which says I cannot threaten a criminal or a foreigner. Sabihin ko, if you mess up with my country, I'll kill you. If you destroy the youth of the land. Hindi mo kasi madala ito ng ordinary police action. I had to take the bull by its horn. Ako na mismo, kasi paano hindi pagka-presidente ko, 6 na generals ang nagpapatakbo ng droga dito sa
Kaya ako na mismo. Ngayong lahat nangyari dyan, akin yan. Ay, kung may ebidensya ka, di ikulong mo ako. Totoo. Utos ko sa police is ganito. May trabaho kayo, hanapin ninyo. Arestuhin ninyo. Place him under your custody. Ayaw magpa-aresto. Lumaban at merong armas o merong anong klaseng bolo gusto mo, and you think that your life is in danger, shoot him. Simple. Ngayon, kung sino yung police na sabit ng ganong istorya, provided those conditions are met, I will be the one to answer for it and go to prison. Walang problema sa akin. Nung bata pa ako, labas-pasok ako sa prisuhan. Sanay na ako. Walang problema yan. But I will not, I said, allow these things to happen during my term. And it is happening, I have to do something about it. I will not stop until the last day of my term. I will not stop unless the last pusher dito sa Mandaluyong drug lord mamatay. Klaro yan. Diyan yung media, nakikinig kayo. Kung ayaw ninyo yan, hindi wag. Hindi ko man ako pinipilit. Sabi nitong ang asawa ni Samson, niya ako ipakulong. Narinig niya daw na pati itong iyo. Sabi ko, mga bugok itong put. Kaya mo masyadong mabilib dyan sa Amerikano. Kaya takutin ako na dadalhin daw ako doon sa International Criminal Court. Yung Amerikano, kalabas-labasan, hindi pala sila bimbro ng International Criminal Court. Itong mga puti talaga, huwag kayo magpalpaloko dyan. O kaya busan mo ng tubig mo. Marami na akong ginanon, yung puti na magyaw-yaw. Kung maglasing na, sa Davao, siguro mga 4. Gaddam Filipinos, pagbabuta, gaddam ha. Oh. Minsan, kape buhos, yung kape niya. Mga puti. Sabi, dalhin daw ako sa, tangina, gago ka. Look, magprangkahan tayo. Baski itong mga pulis. Hindi ko naman rin, I do not obstruct. So, ang findings ng police, murder, NBI, good, file mong kaso. O sabihin ko ako, naniwala ako sa pulis. Kasi kami mga mayor, mga congressman, sino man paniwalaan nila? Ang pulis o ang kriminal? O yung mga suspetsa na ako, ano yung sinabi ng pulis? Yun ang totoo sa akin. Sabi ng NBI, murder, ganon, sabi, pulis, sir, lumaban yun. O dito na ako maniwala sa pulis. Ngayon, bakit ko isakripisyo yung ilang pulis dyan? Sabi ko nga kahapon, there are 4 million addicts in this country. Sinong may kagawan nito? And there is one lousy soul, a son of a bitch. Yun ang gusto ninyong paboran. I will not allow these guys to go to prison. Maski na sabihin ng NBI ang murder. Total, under mo yung NBI ko. Ay, under ko rin yan Department of Justice. But just to tell you, I do not interfere. May findings sila, good.
Paano yung kaso? Pero hindi ito ko pabayaan itong mga pulis na sabi. Kasi sabi, ako ang may utos eh. Kasi sabi mo, sir, hulihin namin tapos pag lumaban. Ngayon, baka totoo talaga, dinalian mga gago tapos... pulis. Wala mo, piskal ako noon. May experience ako sa pulis. Witness ko ang pulis. Madaling sabi, ganon, ano trabaho mo, ilang taong ka na? Sabi ko, pagdating mo doon sa tinawagan ka kaya ng may assistance. Ano ginawa mo? Tumagilid ba naman sa witness, sabi niya, anong sabihin ko, piskal? Yung totoo, yung sa affidavit ko. Putang inong pulisa rito. Pati ako makukulong, yawa ka. You know, actually, at the end of the day, ganito yan. It's my country. Itong issue dito, it's not an issue of drugs. It's the issue of the survival of my country and the survival of my species, Filipino. Magkayarian tayo dyan. Beski anong problema, wag lang ang bayan ko. Kasi pag yan ang bayan ko na ganong karami ang tinamaan, mabutit na lang may mga in-check na pumunta at gave us a facility that would house about 10,000 people. Kasi ako pumasok, midterm, I am operating, pinapatakbo yung gobyerno ko ngayon, with a budget that was prepared by Aquino the other year. Midterm ako pumasok eh. Ang fiscal year is January to December. So, binatoms up, walang naiwan sa except MOOE, maintenance and operating expenses. Yan lang ang wala. So, bakit pinapatay ni Duterte? Hindi niya ilagay ng rehab. Puno na ang rehab. Totoo. Mahal naman kung ilagay mo sa hospital. So wala akong babaya, di patayin mo na lang. Sorry. Pagpistahan na naman ako ng media, maya din naman. Kaya hoy, kayo, sabi doon, diba kanina sa Mandaluyong ka? Oh, may sinabi ka doon sa droga, oh. At sinabi mo, patayin mo, oh, sinabi kayo. Tapos, ano? Istorya lang yan, maniwala ka pala. Wala namang istorya lang, ano? Parang bata kayo. But I'd like to congratulate the Mandaluyong. Pareho kayo dito. Tama yan. Kung isang pamilya, yung tatay ni Boyet, professor ko yun eh. Yung anak ni Mayor pareho sila ng boses ng tatay niya. Yun namang isa, yung si Boyet, pati yung intonation at yung punctuation, Neftali Gonzalez, professor ko sa Constitutional Law, Constitutional Law, na professor yan. Kaya sabi ko kanina doon kay ma'am, pareho talaga ng boses ng tatay niya. Pareho lahat. Mabait ka ba? Kasi mabait talaga si Beno Senior eh.
walang kasalanan ni Kikiting. Walang makita ang bayan na may kasamang iba. Ewan ko na lang. At ilang beses ko nakita, wala namang init, wala namang ulan. Ang kaniyang umbrella girl, pasunod-sunod kung saan. Biro lang. May kwento ako pero hindi sa'yo. I didn't know. Kay Neftali. Yung tatay niya may ngayon yayain niya ako sa pista sunod. Huwag niyong yayain si Congressman Neftali Gonzales para may kwento ko sa inyo. Anyway, patapos na ako. Ganito ang style ng gobyerno talaga natin. Yung sa Yolanda, nando ako nung isang buwan. Sabi ko, ganoon ako, if I pretend to be, ilan na ho ang nakalipat dito? 28 na, Mayor. 28. Ulitin mo nga. 28. Sana ang pera. Ayun ko Mayor, naghihintay lang man kami ng anong bumababa dito. Ilan ba ang dapat ilipat ninyo? Sabi dito sa lugar na ito, may malapit parang memorial, maraming cross. Sabi na 400. Anong hinihintay ninyo? Wala, Mayor, yung mga supplies, kung dadating, ginagawa kagad namin. Bakit yun? Wala. Hindi pa raw lumabas yung conversion from agricultural to. Sabi ko sa kanila, babalik ako ngayong Disyembre. Pag wala pang nakalipat dyan, ni kalahati lang naman, maghanap na kayo ng ibang trabaho. Ganon ang gobyerno. Ganon ang gobyerno, kaya nothing moves. Kaya mainit ang ulo ko palagi sa interview, I do not smile. It's because every day you are pissed off because araw-araw may problema talaga. Pati korupsyon. Ayun, nakinig kayo sa akin, sabi ko, tatapusin ko ang korupsyon. Kaya kung nasa gobyerno ka talaga ngayon, mag-ingat kayo, masasabi talaga kayo. Korupsyon, droga, pati kriminalidad. Pati yung federal setup. Now, I would like to just tell you, maniwala kayo, bahala kayo. I leave it to the people to decide. Pagka hindi lumusot ang federal system sa ating bayan, you might as well give up Mindanao. Di tayo ba kakaroon ng kapayapaan? So if others are really resistant to the idea of a federal setup, without that federalism, the Moro people will never agree to anything else. Sabi ko lang yan. Ayaw ninyong maniwala. Di, wag. Basta sinabi ko sa inyo, 6 taon lang ako eh. Kung sa panahon ko na may kunti akong Moro na dugo, hindi ko ma-swing yan. Nobody can. At itong mga Moro people, hindi naman niwala yan. From Miss Suarez, Aquino, to Ramos, to Estrada, to another Aquino. They will decide to. But ang problema lang natin ganito, and I'll go now. Yung mga ISIS dyan ngayon, mga extremists, they're fighting it out in Aleppo and Mosul, in Syria and Iraq. Once mawalaan ng land base yan, patras sa dagat, magsibata na yan. And they have this dream of a caliphate kingdom that would comprise
Indonesia, Philippines, Malaysia, and Brunei. The next adventure that I will embark on is terrorism. Be prepared for that. You go to CNN, BBC, ito. Yan ang tinatakutan ko. Itong droga kunti na lang. Pero hindi ibig sabihin na it is watering down that I would not. Sabi ko hanggang araw ng aking pagka-presidente, yayariin ko talaga kayo. Why? Because you destroyed my country. It is not a matter of an issue of siyabutami. Sinira ninyo ang bayan ko. Yung pagbibili ninyo ng siyabo, wala na yan tao. Basta para sa akin, this 4 million addicts, kayo yan, ginawa ninyong gonggong ang Pilipino. Kasi 1 year use ng siyabo will shrink the brain of a person. Kaya yung makita ninyo na iba na ang magsalita, talagang pag ganon-ganon na, hindi naman pwede na dalhin ang tao doon sa gasoline station, gano'n hangin para mo. So I place entirely the responsibility, the culpability, the criminality, lahat ng pagsakit ng bayan, mga nanay, tatay, pagkasira sa pamilya. Once may pumasok ang droga sa pamilya, sira na yan. Hiwalay sa asawa, mga anak, tapos mag-rape ng mga bata, magpatay. Kayo, hindi ako. Kayo. That's why I have declared war against drugs. Nagigira ito. Kaya ganito yan. So lahat ng sumunod ng utos ko, akin yan. Walang kasalanan ng pulis. Sumusunod lang yan ng utos. Me and me alone. Wala nang iba. Will be responsible and answerable to all of these things. Maraming salamat po.